Morning mga ka-e-bike. Dumating na kahapon yung in-order kong conversion kit. Disc brake conversion kit. Ayan. Electric motorcycle hydraulic disc brake conversion. Ayan siya. Bali yung laman niya ay yung rotor. Tapos ando dun sa nakakabit yung clip. Ito yung clip nakakapit dun sa drum brake ng hub. Tapos may kasama na siyang bracket. Tapos may kasama ng caliper. Tapos mahaba yung wire niya ay yung hose. Kasama na rin yung master. Pang kaliwa kasi para sa likod dito pang kaliwa. May kasama rin siyang fluid, may extrang disc pad. Ayan, pad, may kasama siyang pad. Tapos additional bracket. Tapos may mga zip wire, zip tie, saka ayan may mga kasama siyang washer. Ayan yung mga kasama niya sa box. Tapos may tornilyo para to dun sa bracket. Kakabit mo. Ayan. Tapos may extra tornilyo. So bali yan lang. Yun lang yung kasama niya. So madali lang naman ang prinsipyo nito mga ka-e-bike. Actually, nagpagawa na ako nito dati sa ano lang, yung DIY na Hindi ko natapos kasi ang mahal pag sa machine shop yung mga pasadya. Bali ang nito, ang prinsipyo nito, ganyan siya, 'di ba? Ito. Yan siya. Kung mapapansin niyo ito, naka-slant. Itong flange na to, naka-slant. Habang hinihigpitan mo to, habang umaandar siya papalapit doon sa rotor, umihigpit ito doon, 'di ba? Ito yung pinaka mamaya papakita nyo. Habang lumalapit ito, hihigpit ito, kakapit ito doon sa pinaka drum ng hub. Pag kumapit na siya, mapipix na ngayon itong rotor doon. Hindi katulad ng mga original na talaga, itong rotor na to, tinotornilyo lang. Tutornilin mo lang dun sa hub, okay na ito. Kailangan mo talaga nitong plant sa itong conversion nga. Isa pang disadvantage nito, hindi standard yung disc. Wala kang makikita disc na may butas na ganito. Usually 3 or 4 yung pinagkakapitan. Pero ito 2 lang para dun sa flange. Tapos itong 4 na to para dun sa clip. Itong nagki-clip na to. Kaya yun ang disadvantage niya, hindi ito standard. Pag nasira yung rotor mo, balik ka sa drum brake. Advantage naman, makakabalik ka. Pag nasira itong rotor, makakabalik ka sa drum brake, kakabit mo lang ulit yung drum brake assembly. Makakapag-drum brake ka na ulit. Yun lang. So, patry natin ito. Actually, kakabit ko ito dun sa, kasi gusto ko mag-upgrade ng hub. Dun sa, ito yung ginagamit ko. Naka-disc brake na rin yan Papansin nyo. Pero gusto ko siyang i-upgrade. Mahirap kasi makahanap ng Mahirap makahanap ng hub na disc brake na siya. Mahirap gusto ko mag-upgrade. Ang ipapalit ko diyan T9. So gagamitan ko nito para maibalik ko diyan. So standard naman yan, hindi ko na magagamit itong brake tsaka itong caliper. Yun na rin ang original gagamitin ko. Pero dito sa vlog na to, kasi i-reviewin natin to, ikakabit ko ito dito sa Papakita ko lang sa inyo paano i-convert siya. Dito ko siya ikakabit sa ino. Rakal ino ito. Yan. Ito yung e-bike. So i-convert ko siya ngayon. Yan ang natin. Diyan natin i-testing. Pakita ko lang sa inyo paano pagkabit. Pero yung pagkakabitan ko talaga noon, doon ko siya ikakabit talaga sa e-bike ko. Pakita ko lang sa iyo kung paano. Tsaka, kapakita ko na rin paano tanggalin to kasi may nag-request sa akin. Hindi siya pa marunong magtanggal ng hub. Pag na-flat,
or kailangan tanggalin para idadalhin sa vulcanize kung ano man. Papakita ko na rin sa mga hindi pa masyadong marunong, basic lang naman to. Papakita ko na rin paano magtanggal ng hub motor. Okay? So, prepare ko lang, balik ako sa inyo. Okay mga e-bike, so basically itong tools na to, itong tatlong tools na to, okay na, matatanggal mo na yung ano mo, yung hub motor mo. Ito, matatanggal mo na to ng buo gamit itong adjustable range, isang socket na number 8 ito. Kung wala ka namang ganitong socket, pwede naman yung ano, yung plies lang gagamitin mo. Ito pambukas ito, saka ito Phillips screw, pambukas ito para dun sa phase wire, yung wire nitong hub na dun sa controller na nakakabit. Ito naman ang pantanggal mo dito sa mga bolt. Okay, so umpisa natin dito muna tayo sa baba. Huli natin yung sa electrical system. So unang-una, dahil ano, drum brake, luwagan mo muna yung kable ng drum brake mo. Kaya ako lagi may baon ako nitong adjustable na to para sa ganitong mga case o kaya sa harap. Ito rin mga gamit mo. Pagka ano, siyempre pumbaon talaga dalawang ganito kasi dun sa harap kailangan may kakontra eh. Pero although pwede naman hindi adjustable lahat ang dala mo. Pwedeng open range. So yan, pag natanggal mo na yung brake mo, susunod mo yung sa brake bracket. Ito rin yung bracket na gagamitin mo pag convert mo ng disc. Dito mo rin siya ipapakapit yung bracket na to. Ito yung pumipigil dito sa drum para hindi sumama sa pag-ikot. Okay, so tabi lang natin yan. So dito na tayo. Tatanggalin natin tong tornilyo ng torque arm. Baka mamaya may magsabi sa inyo na using the proper tool for the job. Ang purpose nitong ano ko is para magkaroon ka ng idea na isang tool, kung saan isang tool man lang yung gamit mo, magagamit mo na para sa lahat, para matanggal mo pa rin yung hub motor mo. Ngayon, kung may dala ka bang ibang tool na sukat nito yung sa tornilyo, mas okay, the best talaga yung ganun. So basic lang ginawa ko para hindi naman kasi lahat may katulad ko na maraming tools. So kung meron ka isang ganito, may Phillips screwdriver ka, tapos may ano, mababaklas mo na siya. So tanggal na natin. Siluwagan natin yung pinaka nut ng axle. Okay. Ayan tayo sa kabila. So dito sa kabila, ganun din. Luwagan muna natin yung torque arm. Torque arm nut, bolt. Of course, kung tama yung
tama yung tools na ginagato para dito, kung mas mabilis syempre. Ayan, so tanggal na. Ito yung torque arm na tinatawag. Importante ito mga ka-EB. Yung iba hindi kinakabit yung ganito eh. Kasi pag malakas yung hub mo, pwede pag lumuwag itong nut na to, iikot yan, mabibilog ito. Pag wala nito, napipigil dyan, pupulo. Itong wire mo na to, pag umikot, pupulupot. Kaya ito kahit papano na, papansin nyo makapal yan. Hindi ito ordinaryong bakal, matibay ito. Pag napabilog mo to, sobrang luwag na yan. Bibilog siya, iikot na to. Kaya importante meron ito. Yan, so tanggal na. Makita nyo, ito yung wire papunta sa taas. So ang gagawin natin is, ito naman sa taas. Gagawin mo lang, ito yung connection yan. Siyempre siguro, depende sa ano nyo, sa e-bike nyo, tatanggalin nyo lang yung sa upuan nyo. Itong ino, dalawa kasi siya, magkahiwalay. Tatanggalin mo itong sa likod, may lalabas na yung mga wiring. So, tatanggalin mo lang. Ito yung para sa hall sensor. Ito yung para sa ano, para sa phase wire. Okay? Kaya saglit lang. Ano ko lang yung stand ko lang yung tripod. So, dito ngayon, gagamitin mo yung tools na ito. Saka yung screwdriver natin. So tatanggalin mo yung sa hall sensor. Pinipindot lang ito, yung pinaka-clip na to. Pipindutin mo, siya yung may lakas para mabunot mo. Tanggal na. Depende rin sa e-bike nyo. Merong e-bike na yung ganitong dilaw. Ito sa akin kasi dalawa siya. Papansin nyo, dalawa. Ayan, isa. Tapos yung ito, isa. Ito isa sa power. Ito sa phase wire. Merong ibang e-bike, magkakasama siya. Mahaba ito, animan. Kaya itong tatlong ito kasama na rito. Piliin nyo lang. Ang katanggalin nyo lang naman is yung yellow, green, saka blue na wire. Yung red saka black, huwag nyo na tatanggalin kung magkakasama. Siguraduhin nyo lang kung i-off nyo muna yung breaker nyo, lalo na kung ganun tatluhan, yung animan pala. I-off nyo yung breaker nyo. Pagka magbabaklas kayo nito, kunya dadalhin nyo sa vulcanizing shop, kung may papagawa kayo, kung ano papipinturahan nyo, hub nyo, or whatsoever, kung tatanggalin nyo, off nyo yung breaker nyo pag animan. Pag hindi, okay lang, hindi. Pero mas maganda pa rin, i-off nyo yung breaker nyo para mas para masigurado. Iwas sa mga short, aksidente, biglang may na short, ganun, kakaiwas kayo. Better safe than sorry, sabi nga. So yun lang, no? Gamit ni socket. Madali, di ba? Yan. Dali lang. Kung wala naman kayo nito, kung wala kayo nitong socket, plies. Kaya naman ng plies to. Okay. So ayan na. Mabubunot niya ngayon, hilahin nyo na lang doon sa ilalim. Hilahin nyo na lang. So yan, okay na, tanggal na. Pwede nyo nang bunutin ngayon yung hub motor nyo. Dito sa case na to, hindi pa natin naluwagan. Actually, maluwag na yan. Pwede nyo nang bunutin yan eh. Ba? Tanggal na. Tanggal na. Pwede nang dalhin kung saan nyo dadalhin yung hub motor. Ngayon, ang gagawin natin is para sa disc brake. Okay? So, ayan mga ka-e-bike. So, tatanggalin natin yung pinaka-drum brake. Tanggalin natin yung nut. Yung torque arm nga, sinasabi ko sa inyo. Spacer. Tapos ito, spacer din to na parang torque arm din siya. Support din to. Ito, naglalak ito dun sa yung pinakasingit ng ng swing arm. Kung saan mo ito nilalagay. Sumisingit siya ron para hindi rin siya gumalaw. Okay? Tapos ito yung pinaka drum brake assembly. Yan. So, ayan.
Problema pala to. Buti nabuksan ko. Bumitaw yung ano, shoe. Ito yung brake shoe, mga ka-e-bike. So pagka ganito ang ano mo, size 10 man o kung ano, basta ganito size ng halos standard naman to. Itong brake shoe na to, makakabili ka sa mga motorcycle shop. Ano to, pang XRM. Sukat ito. Kaya kung magpapalit kayo ng ganito, pang XRM yung ano, gagamitin nyo. So katulad nito, sira na siya, umangat, makapal pa siya kung tutusin eh. Pero umangat. Pag ganitong umangat na, dikit, mag-i-stack up ito sa'yo eh. Mag-i-stack up gulong nyo rito eh, lalo na pag napa-atras kayo, kakalang ito eh. Hindi ka na makakaikot. Yan ang mga nagiging problema. So papakita ko rin sa inyo paano magtanggal nito. Para in case na magpapalit kayo, alam nyo na rin. Tanggalin natin ha. Kung wala ko ng tools, kailangan nyo lang dito is long nose. So long nose lang ang gagamitin nyo. Susungkitin nyo lang yung spring, papalabas, lalayan nyo lang kahit alin dyan sa dalawa. Kabilaan naman eh. Yan, luwag na siya. Tapos itong kabila rin. Tanggal nyo na yan, bubukas na siya. So pag binili nyo to, pag bumili kayo ganito, pang XRM, sukat ito. Ganito, pag bumili kayo, ito lang. Ganito lang siya. So tatapatin nyo lang yung flat, saka yung bilog. Ang pagkabit naman, ganun din. Ito, yung bilog na to, yung bilog, dyan yan siya. Tapos pagtatapatin nyo lang yung, ito yung flat. Tatapatin nyo lang siya, tapos yung bilog. Yan. Tapos kakabit nyo lang yung ulit yung spring gamit yung long nose. Kakabit nyo lang ulit. Okay na? So basically ganyan lang magpapalit ng ano. Kung magpapalit kayo ng drum brake. Sa ako na to, mamaya ako na to papalitan. Kabit muna, iti-try muna natin yung sa disc brake conversion. So ganito siya mga ito na siya mga ka-e-bike. Bali ito, sinasabi ko sa iyo, itong flange diretso na siya dyan, sukat na siya. Yung flange sukat na siya rito eh. Mangyayari ito, pag pinasok mo nakasagad yan siya, nakababa, ganyan, kababa. Habang hinihigpitan mo yung tornilyo, aangat ito. Habang umaangat to, dahil ito pa-slide pataba, sisikip siya ngayon. Ito sisikip, babangga dito. So kakapit siya ngayon, parang kumbaga sa brake shoe, nakakapit siya, nakabrake ka. So kakapit na to permanente rito. So magagahit mo na ngayong rotor. Yan, lapat na lapat siya. So gamitin lang natin ng Allen wrench. So ayan mga ka-e-bike, salpak na natin ulit para matesting. Kung nakaino kayo, isa sa mga ma-encounter nyo, ito, halos sayad na siya dun sa tornilyo. Halos sayad yung rotor. Konting-konti lang. Pero parang di naman sayad. May space naman kasi hindi tumutunog eh. Hindi naman siya tumutunog pag iniikot. So pwede. So bago natin salpak yan, tatanggalin natin, kakabit natin yung bracket.
yung bracket na pagkakabitan ng caliper. So, kakabit muna natin ito ron sa loob. Dito gagamit ka ng spacer. So, maglalagay ka ng spacer. Lalagay ka ng spacer para hindi dumikit itong bracket doon. Yun ang kailangan. Tapos, susukatin mo muna yung spacer kung gaano kalayo pag nakakabit yung caliper. Kailangan kasi sumentro siya. Yung caliper, sumentro dapat dito. Saka siya nga pala, pag ganito, pag ganitong e-bike din nyo, may spacer kasi yan siya dun sa kabila. Ang nangyari, hindi ko na kinabit yung spacer sa kabila. Kasi pag kinabit ko pa to, sasayad na rito yung disc. Didikit siya rito eh. So may possibility na medyo off center yung ano nyo. Pero konting-konti lang, millimeter lang naman to eh. Mga 2-3 millimeter lang eh. Hindi masyadong big deal. Unless gusto mong baguhin, modify mo to para hindi sumayad, para center na center talaga yung gulong mo. So sa ngayon, hanap muna ako ng spacer para dito, para hindi siya dumikit. Bale mangyari, lalagyan mo ng spacer dito. Ito siguro yung purpose nito. Itong pinakagagawin mong spacer. Marami siya para makapili ka kung gaano kakapal. Eh dahil nga tinanggal ko yung sa kabila, pwedeng ito na. Isa makapal kasi ito. Kaya marami siya, makakapili ka kung gaano kakapal kailangan mo. Kunyari, kailangan mo ng apat, lagay mo. So pag nilagay mo to, hindi na siya dikit. Hindi na siya nakadikit dun sa rotor, makakaikot na ng maayos. So, pag ito naman sa akin, dahil meron akong spacer na makapal, hindi ko kailangan. So, isa lang siguro, kaya dalawang washer lang gagamitin ko. Yan. Tapos ito, kita nyo yung tornilyo na yan. Yan ang ilalagay nyo rito para hindi siya gumalaw-galaw na ganyan. Ngayon pag maiksi yan, kung sakaling maiksi, mayroon siyang kasama pang extension para dito. Kung maiksi. Ngayon kung mahaba naman, pwede mo tanggalin ito, direkta na dun sa may pinaka-tornilyo rito. Ito na ikakabit mo dun kung abot. So mamaya ma-testing natin. Dali lang ha. Ito yung pala niya. Ito yung caliper. Caliper, pag nakita nyo, may nakalagay na may nakaipit sa gitna. Hindi nyo mabubuno to, matigas. I-bleed nyo lang muna. Kalimutan, hindi nag-video kanina eh. Ito, luluwagan nyo lang ito, yung bleeding niya. I-bleed nyo, luwagan nyo na. Pag may lumabas na ng konting hangin dyan, yung konting fluid, mabubunot nyo na ito. Itong stopper nya. So pagka higpitan nyo na lang ulit. Hindi nag-record kanina pero yun lang, luluwagan nyo lang yan. Balik nyo yung cover, mabubunot nyo na to. So yan, balik tayo rito. Susukat nyo lang yan. So bali nakaganito siya. Ito kasi itong na to, dito siya nakakabit. So tatanggalin nyo to. Diyan, nakakabit siyang ganyan. Tornilyo.
So skipan nyo lang. Ito kasi ito yung pinaka bracket nya, hindi dito yung thread sa ilalim, yung sa disc mismo sa caliper, yung bracket ng caliper ando dun yung thread. So pag ganito ang lagay, tutukod to pa, pwedeng baliktarin natin. Pansin ko lang, disadvantage pala nito. Ito ko muna sa inyo. Hindi standard yung ano, hindi standard yung pad niya. Hindi ko alam kung may mabibiling ganitong klaseng pad. Hindi ko alam eh. Parang ngayon ko lang nakakita nito. Kasi yung sa akin, karamihan ng nagagawa ko rito na ano, na disc brake, ang pinapalit pang ano lang, pang wave 110 kasukat ng mga ano, ng mga caliper ng ano, ng e-bike. Ito parang iba eh. Hindi siya standard. Hindi standard yung rotor, hindi rin standard yung ano, yung pad. Tamo yan oh. Hindi siya standard. Iba. Yan. So, ako kasi, ito nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman to dito gagamit. Doon ko to gagamit sa e-bike na ginagamit ko ng dati ng naka-disc brake. So, yung caliper lang nun, ang gagamitin ko, hindi ito. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano, kasi kung kayo hindi talaga kayo naka-disc, naka-drum kayo, gagamitin nyo talaga to. Or pwede kayo mag-upgrade, i-upgrade nyo na lang yung mga pang XR, pang motor na ganito. Total may hose naman na, papalitan nyo, ililipat nyo na lang. Siguraduhin nyo lang na yung bracket nakasya dito. Pupunta lang kayo dun sa ano, MC shop, sabihin nyo, meron ba kayong caliper dyan na pasok dito para may kabit nyo. Ngayon, kung wala naman kayong makuha, pwede na kayong magpagawa na lang. Dodoblehin nyo yung bracket ng pang motor na magkakasya rito, tapos itutornilyo nyo na lang din para lang magamit nyo. Kasi parang hindi ito ano eh, hindi siya standard eh. Although magagamit nyo pa naman, pag nasira na lang, saka na kayong magano. Medyo parang ano, medyo inferior yung caliper na to. Importante lang ito, yung pang-convert na yan. Caliper kasi may mabibili naman sa ano, mga MC shop eh. Ito wala eh. Kasi trinay ko magpagawa niyan eh. Although may nabibili rin, yung nabibili mga pang-convert. Okay Maya ba yun? Basta brand, ganun yung brand na pang motor. Pwede sana yun. Kaya alam, mahal eh. 2,000 plus yung conversion na yun. Tapos marami ka pa rin ipapa-convert kasi yung bracket nun, iba maliit yung butas para dito eh. Maliit kasi axle nung sa motor eh. So, okay na. So, ang gagawin mo na lang, isusukatin mo na lang kung gaano kalayo. So, kulang pa. Kulang pa itong ano na to. Kulang pa. Yan. So parang lumalabas isang tatlong ano,
isang standard na ganitong spacer yung galing doon sa kabila, nakuha ko. Saka ito, dalawa. So kung wala ka nung spacer na yun, malamang 5 nga talaga. Subukan natin ngayon itong kailangang ilagay lahat. Ilang ba ito? 2, 4, 5, 6 pala lahat. Mukhang lahat nga, mukhang 6. So, tatanggalin natin ulit to kasi kailangan mo unang ikabit to eh. Para may pasok mo to. Sinukat lang natin kung gaano karami. Hindi user friendly to ah. Yung disc brake niya sumasara. Yung pad sumasara ng kusa. Yun. So ganyan ang gagawin natin. Mukhang yan nga talaga. Yung 5 na yung lahat ilalagay mo. Natin. So ito bali, spacer mo rito ang medyo dadagdag pa. Kailangan mo ng 2 spacer dito. Kailangan 2 ganito. Kasi pag hindi, pag sinikipan mo na to, lalapit yun eh. Lalapit, pag lumapit yun, tatama na dito. So hanap pa ako ng isang ganito. Yan o. So ayan, disc brake na. So higpitan ko lang to para malaman natin kung sasayad ba o hindi.
ito na rin ang ginagamit kong guide para parehas sila ng haba. So ilalagay mo muna ito tapos hihilahin mo lang pa atras. Pero hindi sa kabila, di parehas na sila ng distansya. Yan. So, sigurado ka ng align. Pagka hinila mo siya, bangga na dun sa tornilyo, sigurado align na. So, tingnan na natin kung sasayad pag hinigpitan. Kailangan lang pa magdagdag. Mukhang kailangan pa. Sila lapit eh. So, pa na maliit. Kailangan manipis na washer. Pitan muna natin to para sigurado align siya. Yan. Yan, sasayad talaga. Kulang pa. Sayad. Kulang pa yung dito. Kailangan labas pa ng konti. Dito pala, sumayad. Tama yung hula ko, sumayad dito kaya umiipit. Hindi makaikot. So, kailangan ilayo. Dadagdagan pa ng spacer dito. Pag dalawa kaya, testing. Hindi na natin mailalagay itong Hindi na natin mailalagay, kakapal na masyado. Ito lang muna. Ayan, mukhang pwede ito.